guys! Welcome back again to my YouTube channel. Gusto ko lang sa inyo i-share yung ganap ni Marvin ngayong araw. So, ayun nga. Last week kasi guys, bale, tinutulungan ko na nga si Marvin ng maghanap ng trabaho. Dahil nga yung mga ina-applyan niya online, hindi mga nagre-reply sa kanya pabalik. Kasi nga hinahanap nila puro experience, yung may mga experience. Si Marvin naman, wala naman siyang experience sa Pilipinas dahil alam nyo naman, seaman siya sa Pilipinas. Bali yung experience niya sa pagkakulikot ng mga electrical, yung mga wire, dito na, sa school na. Pero at least naman kahit yung mga basic, medyo kaya-kaya na ni Marvin gawin. So, ayun nga, bali nag-post ako sa mga group page, sa Facebook page, sa mga Facebook group, mga Pilipino dito sa Toronto. Nag-aasa ako kung saan pwede mag-apply ng construction or helper, ganyan. Tapos, sinabi ko na graduating po kasi yung husband ko ng electrical engineering technician. Naghahanap po kami na baka pwede siyang maging apprentice para naman magamit nga yung kanyang tinapos. So, ayun. Tapos, nag-message sa akin si Kuya Ronald nung last week, March 28, guys. March 28, na sabi ni Kuya, nanonood daw siya sa vlog namin. Pero feeling ko na basa din ni Kuya Ronald sa sa group. Kasali din ata siya doon. Doon niya ata nakita na naghahanap kami ng work para kay Marvin. Para nga at least 'di ba pagka-graduate ni Marvin, meron na siyang work para hindi siya mabakante ng matagal. Tapos ayun nga guys, meron daw hiring sa kanila na electrician, na hiring dun daw sa kanila. So i-try daw ni Marvin. Send daw yung resume sa kanya, sinabi ko yung kay Marvin pero nalimutan ko nalimutan ko last week na ipapasa. Bali kahapon lang na ipasa, April 2. Tapos tinanong pa nga sa akin ni Kuya Ronald kung may experience si Marvin. Sabi ko, Kuya, wala po. Pero may alam naman po si Marvin kahit konti gawa po nang sa school. Sabi, sige, try pa rin natin. Subukan natin. Ipapasa ko sa ipapasa ko dun sa supervisor sa electrical department. Ayun nga, pinasa ni Kuya kahapon yung resume ni Marvin. Tapos, inas ni Kuya sa akin kung pwede daw pumunta si Marvin ngayong araw, Wednesday. Tapos yun nga, inano namin na may pasok kasi si Marvin ng 10 ba? 10:30? 10:30. 10:30 yung pasok niya sa school. Tapos sabi ko kay Marvin, okay lang sa'yo na, na pumunta ka ng alas 8. Sabi kong ganyan. Sabi niya, pwede naman daw. Sige, punta daw siya. So, ayun na nga, nag-ready na si Marvin para ngayong araw. Share mo sa kanila, bebe, kung ano yung nangyari sa'yo kanina. Yan, So, ayun, diba 10:30 klase ko. Pumunta ako ng 7 ba? Dapat ba 7 doon ako? Before 8. Before 8 pala, before 8. Hindi naman ganun kalayo dito sa atin na. So, dumating ako doon mga 7:43. Punta ako sa receptionist. Tapos, sinabi ko yung, yung pangalan na kakausap sa akin. Yun. Baba kami sa tawag doon? Para sa workshop para tayo, workshop eh. Yung baba ko dun, interview ko ng supervisor. Iikot ako, daming tinanong. Ayun nga guys, bali nung dumating kasi si Marvin doon sa company, kumausap muna siya ng receptionist. Tapos, pumunta doon yung supervisor sa electrical, tinanong kung siya nga daw yung mag-apply. Yung mag-apply. Tinanong ko pa nga siya, sir. Ayaw niyang magpatawag na sir. Ayun nga, kasi sanay sila dito sa pangalan lang. Sabi ko kasi na sa Philippines kasi na sir and ma'am ang tawag sa diba? Oo, sa tapos Pinas. sabi sa akin, wala ka sa Philippines, dito ka sa Canada. Dito pangalan ko lang okay na yun. Ayun nga. Tapos yun, tinignan resume ko. Looks good daw, looks good. Ganda na resume ko kasi inayos ko yun. Thanks kay Sir Luis. Yeah, si Sir Luis. Sa akin ma-enhance yung resume ko. Pagandahin talagang gumanda yung resume ni Marvin. Siya ka nadagdag din yung mga certificate mo dito. Nagdag ko.
Tapos yun, nung pagkabasa niya, ewan kung nabasa niya, may experience ako eh. Kasi sabi ko, to be honest, wala akong experience sa school lang. Tapos yun, baka mali pagkakabasa, mali pagkaka-interpret niya sa resume ko. Tapos yun. Sobrang ganda ng resume mo, mukha ka nang may experience, no? Mukha lang. Pero sa school lang naman eh. Sabi ko sa kanya, ayun, sa school lang, ganito, ganyan. Tapos meron dong parang panel ata yun eh. Daw, nalaman ko, ganon. Ganyan, mga contactor, ganyan, mga wiring, ganito, ganyan. Mga relay. Tapos yun lang. Nakasagot naman si Marvin dun sa mga tinatanong kahit pa paano. Yung mga basic, yung mga ganun din. Alam ko lang, oo. Tapos yun, inikot na rin ako sa sa buong loob? Sa ikot. Hindi masyado malaki. Or baka dun sa lang, electrical department. Oo, doon lang kasi yung tatrabaho eh. Tapos tinuro din sa'yo yung mga ginagawa nila doon? Ganun. May first station din sila eh. Dito mga design, ganito, doon testing, ganyan. Inikot niya ako. Tapos madami daw akong pag-aaralan pa, ganyan. Tapos sa isang station, yung isang Pilipino na magtuturo sa akin, umuwi daw. Nasa Pinas, nagbabakasyon. Oo, nagtuturo sa akin, gano'n. Kasi yun, dami pang pinagtatanong sa akin about sa kaya nga sa trabaho nga. Ganyan, tungkol din sa akin, gano'n. Tapos yun. Nung pauwi na, dapat pauwi ka na ba nun? Oo. Pauwi na ako nun. Tapos sabi ko na na willing to learn naman ako. Tapos siya din nagsabi na mabilis naman daw makapick up. Makapick up. Kaya yun, kailangan talagang mag-practice lang talaga. Yung willing naman silang turuan ka naman, di ba? Kahit no experience ako. Sabi naman niya na kahit no experience ka, turuan ka naman na ganyan. Tsaka naman, ayun nga, mabilis nga daw makapick up. Kasabi daw nung supervisory manager bukas kasi din daw niya na ako nandun na wala. Tapos yun, sabi ko papaalam muna ako sa dun kay Sir Ronald niya bago umalis. But nakita mo na si Kuya Ronald doon bago ka umalis? Bago pumasok nakita ko na sila, ganon. Yan. Tapos yun, ang una ko nakita si Kuya Christian. Tapos yun, yun nga, ano ba sabi ko sa akin, ganito, ganyan, sabi ko, kasapin daw muna niya, yung manager. Kasi sabi, paano ko ba, kay Ronald? Ayun, paalam ako, ganyan. Tapos nung palapit na yung supervisor, si Kuya Christian nga, biglang lumapit sa supervisor, sabi, ayun nga, kausapin, ba't anong nangyari, sabi, kausapin daw, balitaan ka na lang bukas? Oo, andyan naman daw yung manager, kausapin na daw niya, nung supervisory manager. Yun, para ma-interview ka na. Tapos yun, akit kami. Akala ko uwi na ako. Uwi na ako, akit kami sa reception na ulit. Tapos yun, kinausap ng supervisor yung receptionist na kung nandyan daw yung manager. Tapos yun, parang nag-usap sila. May isa akong narinig na kung may experience daw. Ay lang narinig ko. Tapos yun, usap-usap gano'n, ganyan. Matagal ka nag-intay sa labas? Sa kanila? Bago ka ma-interview? 5 minutes. Hindi mabilis lang. Bilis lang naman. Nung basta yung manager na ayun nga, in-interview ako. Ako, nagustuhan naman daw ako supervisor eh. Sino nagsabi yung manager? Supervisor. Sabi niya, gusto ka naman daw niya? Okay naman daw. Tatry out daw niya ako kahit Ayaw ko kung nagustuhan. Well, di naman yung sinabi. Pero tatry out lang naman daw niya. Yan sabi. Hindi naman sinabi yung nagustuhan. Isip ko na siguro gano'n. Nagustuhan. Ay, anong nangyari nun? Nung pumasok ka na sa manager? Ayun, hindi mo na ako kinabahan. Wow. Hindi guys, first time ni Marvin formal interview. Suot ko nga lang buti nga may yung naka polo shirt. Oo, dito sa Canada kasi nga nung nag-start kami dito ni Marvin dun sa Five Guys, ni-refer lang kami, wala nang interview, parang yung information lang namin. Start na agad kami. Tapos sa Five Guys, ganun lang din, parang nag-usap lang din kami ni Ma'am Joy. Teams. Parang nagtanong-tanong lang din si Ma'am Joy about sa mga ganyan. Tapos start na rin si Marvin. Kaya ito talaga yung pinaka first time ni Marvin sa interview. Ako, madami na rin ako na-experience na interview kasi ang dami ko rin naging work dito, guys. So, ayun, share mo yung naging interview mo sa manager mo kanina. Secret. Ano nangyari kanina, bebe? Ayun,
pagkapasok mo? Ano daw work ko ngayon? Ano daw experience ko? Ano daw experience ko? Yun, sabi ko, nagbarko ako. Tapos tanong siya about barko, kung saan daw yung, ano daw, klaseng barko. And, ano daw biyahe? Sabi ko, mostly Asia lang naman kami. Pinakamalayo, Bangladesh lang. Tapos yan, maintenance, ano daw ginagawa ko sa barko, ganyan. Sabi ko, maintenance, ganun, chipping, painting, ganyan. Maneuvering, steering. Tapos yun, kung may experience na ako sa electrical, sabi ko wala pa. Sabi ko sa school lang. Mostly basics lang talaga siya. Tapos sinabi ko sa kanya na sa school basic lang naturo sa amin. Tapos pagdating dito na ang daming complicated na ang gulat nga, dami. Daming gagawin. Ay ko aralin. Pero at least may background na, diba? Tapos yun, dahil siya in-explain pa eh. Ayan. Kung patapos na, sabi niya sa akin na kung may tanong daw ako sa kanya. Sabi ko lang naman na kung anong expectation mo sa akin. Tapos hindi ko na sabihin, basta ayun. Yun, tapos yun, okay na. Naman siya, open naman sila sa mga experience din. Try out daw niya o ganun. Tapos after nun, balit kausapin daw yung supervisor o usap sila. Yun. Kung ano mangyari. Tapos balitaan lang daw ako na hopefully guys, na matawagan ako. Babalitaan ka tomorrow, di ba? Tomorrow, ilang araw pa. Depende sa kanila. Depende sa kanila. Siyempre, wala namang experience si Marvin. Si Marvin, ayaw niya mag-expect. Baka daw masaktan siya eh. Kasi siyempre. Pero, sinabi ko na lang kay Marvin na kung if ever nga matanggap siya, edi grab niya. Kasi, super laking tulong din ito pag-apply namin ng permanent resident dito sa Canada. Kasi skilled, tapos tier pa. Kasi nasa electrical department si Marvin makakapasok. Tapos guys, tier pa siya yung isang pathway din pag-apply ng PR. Pwede sa skilled, pwede din dun sa points. Kasi Canadian experience na naka-tier yung mga points para sa mga international student. Kaya nga sabi, inaano din namin na sana ibigay din kay Marvin yung job na to. Pero if ever na hindi talaga, edi mag-move on na lang kami, maghanap uli kami ng kasi sabi ko na lang kay Marvin, madami pa namang pwede naming subukang applyan. Kasi kung kanino din naman ako nagtatanong, tinutulungan ko siya kahit doon sa trabaho namin. Kasi hindi naman natin akalain kung sino sa mga natanungan ko, baka may alam talaga sila na pwedeng apply ni Marvin. Sa online talaga, pag wala rin kasi lisensya ako sa driver's license. Ayun kahit sa TTC, dapat meron kang G driver's license. Usually, yun talaga yung nahanap ng mga employer. Ayun nga. Kaya sa online, ewan ko kung talagang hiring sila doon o Ang hirap sa online eh. Kasi talagang nila, pinofocus. Kung talagang maganda experience mo. Pinofocus talaga nila na may experience kapag sa online. Kasi sa Philippines okay lang. Kasi makapag full time ka naman eh. May education na rin dito, ganun. Kung may experience ka, maganda. May tatawag sa inyo sigurado. Ako kasi wala. Tapos lang ganun. Tapos ayun nga guys, super thank you din kami kay Kuya Ronald kasi at least may chance. Oo, kahit pa paano nakapag-try si Marvin mag-interview. Formal interview. Formal interview kasi sa nagbarko siya, wala siyang interview din. English pa yun. Yeah, kasi hindi formal. Dalawa na. Yung isa kasi sa Uniqlo. Kaso online. Online yun. Ito pangalawa na in person tapos puti pa. Tapos ibang lahi English talaga. Pero nung sa Pilipinas guys, sa Uniqlo na interview ni Marvin, first time niya, English hindi siya nagtagalog. English talaga siya. Sa sobrang dami nila nag-apply, na 100 plus ata sila na nag-apply. 4 lang silang nakuha. Sabi ko, wow! Tapos isa ka sa nakuha. Solong lalaki siya, 3 babae. Kasi ko Kaya ayun. Kaya kahit pa paano, kung hindi makuha si Marvin, naka-experience siya ng interview para sa susunod na alam na niya. Kasi syempre yung interview niya kanina, konektado din dun sa a-applyan niya pang iba pagdating ng araw.
Diba? O diba na ano naman yung confident ni Marvin makipag-usap kasi syempre mahihain to eh. Hindi masyadong maimik. O kanina, ang dami niya nasagot guys. Hindi na lang niya isi-share yung mga Hindi naman lahat nasagot ko. May nasagot ako. May iba, hindi ko rin nasagot. Ganun. Pero sabi ko talaga, willing to learn. Oo, yun naman kasi daw talaga dito sa Canada, if ever talaga na wala kang experience, ipakita mo sa kanila na interesado ka, na willing ka talagang matuto dun sa trabaho. Kaya, ayun. Kaya, hihintayin na lang namin kung ano yung magiging update. Pero, nag-a-apply pa din naman kami kahit saan, kung saan pwede makapag-apply. Kasi sa work ko, nagbigay din sila ng yung technician doon, kinausap ko, baka if ever na merong applyan, yun, may binigay, apply na lang daw. Pero, hindi naman siya magre-refer. I-try lang daw, syempre. May iba na magsasabi lang pero hindi ka i-refer, diba? Hindi ka i-refer kasi syempre kung sila ay kilala, lalo na kung may lisensya sila kasi mapapahiya din kapag nag-refer sila na hindi naman talaga parang syempre hindi naman nila masyadong kilala tapos hindi naman pala magiging okay yung pagpasok niya dun sa trabaho. Pero kay Marvin naman po, may mapapala naman po kayo dito. Kasi talagang masipag talaga tong bebe ko. Sa school pa nga lang, super sipag niya. Madadagdagan kayo ng pogi sa company. Parang baliw. So, ayun lang guys. Share lang namin yung job interview ni Marvin. Ang first job interview ni Marvin dito sa Canada. Ano naman feeling mo nung in-interview ka? Siya pa yung nosebleed sa akin. Sira ala. Ano nga yung feeling? Hindi naintindihan yung English mo. Ganun, nosebleed. Ano naman yung naging feeling mo kanina nung bago ka pumunta dun? Siyempre, first interview mo. Wala naman. Casual lang. Kasi kung... Bago ka dumating, parang papunta ka pa lang, yung iniisip mo, inaramdaman mo. Gusto ko lang hanapin ko, saan ba itong Wala naman. Parang, kasi, nang bago pala pupunta, mas maganda kasi wala expectation eh. Kasi kung may expectation ka na ma-hire ka, kasi hindi ka na-hire, masakit. Kaya ako, casual na pupunta doon. Apply lang. Ganoon lang, paso lang. Nakita mo yung resume ko. Ay, napakita na ganito, ganyan. Hindi ko na nag-expect na mag-interview din ako agad. Pero at least, di ba, sinubukan mo. Kasi inano ako ni Marvin, kung itatry daw niya. Kasi biglaan. Hindi mo sana pupunta eh. Oo, biglaan. Sabi ko kay Marvin, try mo na kasi syempre, sabi ni Kuya Ronald, tinanong niya kung may experience si Marvin, tapos sinabi ko baka nga hindi daw siya baka damdamin ni Marvin pag hindi siya natanggap. Pero at least, diba, sinubukan naman kahit papaano. Kasi kung di mo susubukan, di mo rin naman malalaman kung ano yung tsaka kasi, diba sa interview nga, job interview, isip ko na practice lang. Yun lang, kasi kung hindi ko ma-hire her, kasi maganda yung ma-practice ka kahit sabi mo reject ka. Hindi ka na-accept or waitlisted, ganyan. At least na-experience mo, na-experience ko na na-interview ako. Saka, at least sinubukan mo para wala sa muna. Dapat pala, sinubukan ko, malay mo, natanggap pala ako. Walang pagsisisi. Subok lang ng subok, di ba, bebe? Masakit yung masakit yung ma-reject, pero mas masakit yung Hindi mo sinubukan. Hindi mo sinubukan. Yan. At least, di ba, kung halimbawa na-reject ka, edi dapat next time alam mo na yung dapat na sasabihin mo na kasi minsan naisipin mo, ano ba yung mali sa sinagot ko? Baka ganito na dapat wala, ganito yung sinagot ko. Kasi di ba yung ibang mga job, pag magja-job interview ka talaga, dapat masyadong formal kasi hindi mo corporate office yun eh. Oo. Kasi sa Pilipinas, ang taas ng standard pagdating talaga sa interview, guys. Gusto nila nag-English ka, tapos dapat pag may mga situation talaga, dapat ang ganda ng sagot mo. Kaya kapag kalimitan. Hindi mo standard sa Philippines pero hindi ko kasi na-experience eh. Sabi nila ganun, pero ewan ko. Kasi ang dami nagpo-post sa Facebook. Na-experience ko sa Uniqlo, ang dami niya nagtanong. Diba? Sobrang dami nyo nga, tapos mas 4 lang. Mas tanong sa akin sa
4 lang yung natanggap sa inyo. Kasi ang laki, ang ano nga daw kasi sa Pilipinas, kaya yung ibang pumupunta dito na lagi silang tatanong kung paano ba yung pag-interview ng dito. Depende. May iba kasi sa na... konti lang naman tanong sa akin. Oo guys, pero alam nyo kasi nung nag-interview din ako dito sa receptionist, ano lang, hindi siya awkward na tulad sa Pilipinas pag in-interview ka talagang kakabahan ka na seryoso talaga nila kapag nag-i-interview to sila. Pero nung interview ako, ilang beses ba ako na-interview ng ibang lahi, talagang ang formal lang formal na, parang ang relax lang makipag-usap. Parang nagkukwentuhan ka lang talaga sa kanila na dire-diretso yung kwentuhan na hindi tulad nung sa job interview sa Pilipinas. Isang tanong, isang sagot, tapos dapat napakaayos nung sagot mo talaga. Talagang, oo, nararamdaman mo talaga na na kinakabahan ka. Siyempre, nag-interview pa ako bukod dun sa hotel na di ba nag-interview nga ako sa, dun sa cafe. Tagal-tagal ko pa nga, super dami naming interview guys, tas konti lang kaming natanggap. Tagal nga. Alam nyo ba, nung in-interview ako dun sa cafe na yun, anniversary namin ni Marvin. 3rd year anniversary namin na bilang girlfriend at boyfriend. Kakain kami sa buffet, nagpabook kami ng buffet. Na-late kami dun sa buffet. Oo, na-late kami. Dapat 2 hours ba yun? 3 hours. 1 hour na lang kami kumain dahil nga nag-interview pa ako. Ay, naku, grabe. Pagdating namin dun sa cafe, dun sa kakainan namin buffet, pawis-pawisan pa kami kasi ang init. Nag-jeep lang kami. Yung tipong naka-heels pa ako. Yan. Kaya, ayun guys. Kaya pag lang naman, dito naman, hindi naman sobrang sa pag-i-interview nila. Basta relax ka lang. Tsaka galingan din talaga. Ay, galingan pa rin. Kahit sabihin mo hindi masyadong stricto. Pero depende pa rin talaga. Oo. May iba naman din na yung a-applyan nilang company, pinag-aaralan talaga nila yung background. Kasi may ibang mga company mag-a-ask sila kung saan mo ba nakita yung company nila, kung may alam ka ba about sa company namin, kung ano ba yung mga product na binibenta namin, ganyan. May ibang mga ganyan magtatanong talaga. Kaya dapat ready ka sa mga ganyang sagutan. Diba? So, ready pa rin. Yung prepared ka. Si Marvin hindi pala talaga prepare sa interview kasi biglaan. Hindi din naman naasahan ni Marvin mag-interview na siya ngayong araw. Unexpected. Kasi parang sabi... Parang buti nga hindi. Alam mo, nung na-interview kanina, mas maganda pa. Kasi kung bukas pa ako interviewin, mas kakabahan pa ako. Kasi manager yung kakausap na sa'yo Kasi galing pa akong bahay nun. Nandun na ako. Nakasap ko ng supervisor, diretso nung ganun. Kasi parang naka-warm up na supervisor, tas ayun, formal to, yung parang baka pagbalik mo dito, mag-iisip ko, interview ko bukas, kaya yung mga pwede kong oo. Kaya at least na subukan na dire-diretso na guys. So, ayun lang guys. Bye! I-update na lang namin kayo kung ano yung nangyari sa job interview ni Bebe. Pero sana, kasi gusto din ni Marvin tong work na to. Nung itinur siya, nagustuhan daw talaga niya yun. So, ayun guys, magpapaalam na kami kasi inaantok na si Bebe at puro sila. ML. Galing din siyang school, late na rin siya nakauwi, kaya ayun. 6:30 ba naman? Tapos, pa yan? Ay, sorry. Stress pa yan kasi, syempre malapit na matapos yung school nila, puro exam na yan, dami ng mga deadline na mga kailangan sa school. So, ayun guys, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Thank you po talaga sa laging pag-suporta sa YouTube channel namin. Bye-bye!